Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Permanent Court of Arbitration dahil sa papel nito sa paghubog ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita ni Secretary General Marcin Zepelac sa Malacanang ngayong araw. Sa kanilang pagpupulong sa palasyo, sinabi ng Pangulo na itinuturing ng Pilipinas ang PCA bilang katuwang ng pagbuo ng independenteng foreign policy na nakaugat sa kapayapaan at pambansang interes. Binigyang din ni Marcos ang kahalagahan ng foreign policy ng bansa para mapanatili nito ang pagsunod sa pandaigdigang batas. Ikinatuwa naman ni Zepelac ang pagbisita niya sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Iniluklok si Zepelac bilang PCA Secretary General noong Hunyo 2022 at mananatili sa pwesto hanggang 31 ng Mayo 2027. Nagdesisyon ang PCA pabor sa Pilipinas noong 2016 kaugnay ng malawakang pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa South China Sea, kabilang ang katubigan na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, malaking papel ang ginampanan ng PCA sa pagresolba sa mga pandaigdigang alitan, lalo na sa South China Sea. Patunay din anya ang pagbisita ni Zepelac sa dedikasyon ng PCA na maisulong ang mapayapang dialogo sa pagresolba sa anumang alitan. Ibinasura ng pamahalaang Timor-Leste ang apela ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves sa kanyang extradition case sa Pilipinas ayon sa Department of Justice. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na itinuturing nilang isang mahalagang hakbang ang nasabing desisyon. Patunay nila ito na nagpapatuloy ang hustisya para sa lahat anuman ang katayuan sa buhay. Naharap si Teves sa 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila Regional Trial Court kaugnay ng pamamaril noong March 4, 2023 sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel Degamo at iba pang kasama nito. Ayon sa DOJ, handa na ang mga ahensya ng batas ng Pilipinas na magpadala ng grupo sa Timor-Leste upang dalhin si Teves pabalik sa Maynila sa oras na maresolba ang kanyang apela. Hindi bababa sa 29 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang naharap sa mga reklamo dahil sa pananakit sa mga pulis habang ipinapatupad ang arrest warrant laban sa kanilang pastor na si Apollo Kibuloy. Sa isang press conference, sinabi ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na nagsampa sila ng reklamong obstruction of justice at direct assault laban sa mga miyembro ng KOJC. Pinoproseso na rin anya ang kanilang mga piyansa. Ayon kay De La Rey, hindi bababa sa 60 kapulisan ang nasaktan sa kasagsagan ng operasyon at ngayon ay nagpapagaling mula sa mga tinamong sugat. Kasama rin dito ang pagbibigay ng atensyong medikal sa 2 miyembro ng KOJC na nasaktan sa insidente. Nag-issue ng arrest warrants ang mga korte sa Davao at Pasig laban kay Kibuloy at iba pa dahil sa sinasabing paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act at Qualified Human Trafficking. Nagtago si Kibuloy matapos mag-issue ang Senado ng arrest order laban sa kanya dahil sa pagtangging dumalo sa mga pagdinig. Mariin ding pinabulaanan ng KOJC ang mga alegasyon laban kay Kibuloy. Mamamahagi ang Department of Health ng nasa 500,000 dosage ng pentavalent vaccine, ang bakunang panlaban sa sakit sa baga na pertussis o whooping cough. Ayon sa DOH, inihahanda na lang ang papeles para maipamigay ang mga bakuna sa mga government health centers sa buong bansa. Bukod pa ito sa 750,000 dagdag na dosage ng nasabing bakuna na inaasahang darating sa susunod na linggo. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, epektibong proteksyon ang naturang bakuna laban sa pertussis para sa mga batang 6 na linggong gulang pataas. Kaugnay nito, iniulat ng DOH na bumababa na ang bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa simula noong Mayo.
Mula sa 131 kaso noong ika-7 hanggang ika-20 ng Hulyo, bumaba ito sa 77 noong 21 ng Hulyo hanggang ika-3 ng Agosto. Lalo pang bumaba ang bilang hanggang 19 noong ika-4 hanggang ika-17 ng Agosto. Sa kabuuan, mahigit 3,800 kaso ng pertussis ang naitala sa bansa kumpara sa halos 300 noong nakaraang taon. Tiniyak ng DOH na ipagpapatuloy nito ang pagbabakuna sa mga sanggol at bata laban sa nasabing sakit. Sa ibang balita, nagbabala ang Philippine Statistics Authority kaugnay ng umano'y kumakalat na scam sa social media gamit ang national ID. Sa naturang scam, pinapangakuan ang sinumang may hawak na national ID ng cash assistance na 5,000 piso. Babala ng PSA, walang kinalaman ang ahensya sa naturang post at sa inaalok nitong tulong pinansyal. Bagamat ginagamit bilang valid ID sa mga transaksyon ang national ID, may mga panuntunan pa rin sinusunod ang mga ahensya ng gobyerno bago mamahagi ng benepisyo. Nanawagan ng PSA sa publiko na i-report ang anumang scam na kaugnay ng national ID o cash assistance sa kanilang opisina o sa kanilang official Facebook page. Maaari ding mag-email sa kanila sa info@philsys.gov.ph o di kaya'y tumawag sa hotline na 1388. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Barcelonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.